Nagbukas ang pelikula noong 1991, kasama ang isang grupo ng mga kabataan na nagtipon para sa isang party malapit sa tinatawag na lugar, ang pabrika ng Baypen Corn Syrup. Isang batang babae ang nakitang nag-wind up ng isang Baypen music box, at habang tumutugtog ang tone, biglang lumabas ang isang payaso mula sa loob. Pagkatapos ay tumingin ang babae sa kanyang kasintahan at iniimbitahan siya. Para magsaya, naglalakad siya sa malapit na cornfield, at sinusundan din siya ng excited niyang boyfriend. Ngunit sa lalong madaling panahon na wala niya ang paningin sa kanya, at pagkatapos ay napansin ng isang malaking bakas ng paa sa dumi, na nag-aalala sa kanya. Ilang sandali pa, sa wakas ay nahanap na ng lalaki ang kanyang kasintahan, ngunit bigla itong nagsimulang dumura ng dugo at hinihimok siyang tumakbo bago bumagsak na patay. Tinamaan siya ng gulat, at pilit niyang tinatakasan. Mula doon, sa kasamaang palad, hindi siya masyadong nakakalayo. Ang eksena ay naputol hanggang sa kasalukuyan, kung saan nakita namin ang isang teenager na babae, si Queen, at ang kanyang ama, si Glenn, na nagmamaneho sa isang kotse. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa kanilang bagong tahanan sa maliit na bayan ng Kettle Springs, kung saan plano nilang magsimula. Sariwa at muling buuin ang kanilang buhay. Nalaman din namin na malapit lang ang bahay nila sa pagawaan ng Baypen Corn Syrup. Kinabukasan, naghanda si Queen na umalis para sa kanyang unang araw ng paaralan, ngunit laking gulat niya nang makita niya isang awkward na batang lalaki na nakatayo sa kanyang pintuan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Rust, ang kanilang kapitbahay, at iniimbitahan siya na maglakad sa paaralan kasama siya. Sumang-ayon siya nang hindi nag-iisip, at kalaunan ay nagulat nang mapansin kung paano tahimik at kakaiba ang bayan. Pagkatapos, dumating si Queen sa kanyang klase, kung saan ang guro, si Mr. Vern, ipinaalam sa kanya na siya ay huli, at hiniling sa kanya na maupo. Sa panahon ng klase, ang mga mag-aaral ay naglalaro ng kalokohan sa kanya sa pamamagitan ng pag-photoshop ng kanyang larawan sa katawan ng isang bodybuilder. Nagalit ito kay Mr. Vern, na nagbibigay sa lahat isang test paper, at si Queen ay isang detention dahil sa pagiging huli. Isang estudyanteng nagngangalang Cole ang nagsabing hindi patas para kay Queen, kaya binibigyan din siya ng guro ng detention. Pagkatapos ng klase, tumambay si Queen kasama ang grupo ni Cole, na kinabibilangan nina Janet, Ronnie, Tucker, at Matt. Hindi maintindihan ni Queen kung ano ang kanyang ginawang mali. Kaya ipinaliwanag nila na si Mr. Vern ay isang mapait na matanda na napupuot sa kanila. Kaya mas galit sila sa kanya pabalik. Sa pag-uusap, nalaman ni Queen na ang ama ni Cole ay ang alkalde ng bayan, at ang kanilang pamilya ay nagmamay-ari ng mga kumpanya ng Baypen. Pagkatapos, pumunta si Queen sa isang kainan kasama ang kanyang ama, kung saan napakabait ng matandang waitress kay Glenn. Nakipagkita ang dalawa sa lokal na sheriff, si Don, na nagpahayag na ang lumang pabrika ng syrup sa bayan nasunog kamakailan. Sa sandaling ito, dumating ang grupo ni Cole sa labas, kaya tumawag ang sheriff and urges Queen to stay away from them. Sa gabi, makikita ang grupo ng Baggets. Natutuwa at nagsasaya, Queen took this moment to ask them about the factory that nasunog kamakailan. Inihayag ni Cole na pumasok sila sa loob at kinunan ang isa sa kanilang mga video doon. Gayunpaman, iginiit nilang hindi nila sinimulan ang sunog, na kalaunan ay natuklasan na ang resulta ng may sira na mga cable. Ngunit ang pagkakataon ay masyadong malaki, at walang sino man ang talagang naniniwala na sila ay inosente. Sa hindi kalayuan, pinapakalma ni Matt ang kanyang sarili nang bigla siyang inatake ng isang tao, at sa kanya sigaw ang naririnig ng mga kaibigan niya. Bumalik si Matt na may bituka, at may kasama sa isang friendo. Lumalabas din ang costume, kaya sumigaw si Queen at sinubukang tumakas, ngunit humagalpak ng tawa ang lahat. Dahil isa lang itong kalokohan. Tucker talaga ang clown, at near record ni Janet ang buong bagay. Pagkatapos, nagtagal sina Queen at Cole na magkasama, at nagtanong siya tungkol sa kanyang pamilya. Ibinunyag niya na ang kanyang ina ay namatay dahil sa overdose ng droga noong nakaraang tag-araw, at mula noon, ang kanyang surgeon hindi na nakabalik si Dad sa Ipinaliwanag ni Queen na nagkaroon ng opening ang Kettle Springs para sa family doctor, kaya naman lumipat sila dito. Nang marinig ito, masama ang pakiramdam ni Cole para sa kanya, at ibinahagi na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay namatay din noong tag-araw sa pamamagitan ng pagkalunod.
Mamayang gabi, nasa bahay si Queen, kung saan pinapanood niya ang parody video na ginawa ng grupo kanina. Ngunit ang kanyang puso ay lumubog sa takot kapag siya napansin na sa likod ng peking payaso, may isang tunay na payaso na tahimik na nagkukubli sa mga guho. Sa takot, mabilis na kumuha ng screenshot si Queen at ipinadala ito sa panggrupong chat. Sinuri ito ni Tucker nang makatanggap siya ng isang alerto sa camera ng doorbell sa kanyang telepono, at nagbubunyag ito. May nakatayong nakamaskara ng friendo sa labas, ngunit inaakala niyang si Cole lang yun. Pagkatapos ay kumuha si Tucker ng isang Nerf gun, at naglakad sa bahay, ngunit wala siyang nakita maliban sa maruming bakas ng paa. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang silid, nakakita siya ng isang Baypen music box sa kanyang aparador. Iniisip ni Tucker na isa pa rin itong kalokohan. Pero bigla na lang, ang eksena pagkatapos ay pinutol sa pagdiriwang ng araw ng mga tagapagtatag, kung saan nagtipon ang lahat ng mga tao sa bayan. Ang ama ni Cole na alkalde, si Arthur, ay nagbigay ng isang malugod na talumpati. Pagkatapos nito ay nagsimula ang isang parada na may musika at, sa panahong ito, nakipagkita si Queen kina Ronnie at Janet, nagtatanong kung nalaman na nila kung sino ang pangalawang clown ay, at iniisip ng mga babae na maaaring si Rost ito, na dating kaibigan ni Cole. Sa sandaling yun, nagpakita si Cole, at tuwang-tuwang ibinunyag ni Janet na mayroon silang isang mabangis na planong i-film. Makalipas ang ilang sandali, sumakay ang isang lalaki na walang suot kundi friendo mask sa isang unicycle. Gumagawa ng fire tricks, ngunit nawala ng kontrol ang mga bagay nang ang isa sa nag-aalab na props ay dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak, papunta sa napakalaking friendo float. Agad na nagliyab ang float na nagpasindak sa mga tao. Nang makita ang kaguluhan, si Cole, Janet, Queen, at Ronnie panic at sinubukang umalis ng mabilis. Ngunit sila ay pinigilan ni Sheriff Don, na nag-akusa sa kanila na sanhi ng lahat ng ito at arestuhin sila. Ngunit ang sheriff ay itinapon sila sa bilangguan. Sa loob ng selda, isang matandang lalaki ang palihim na nagbabala sa kanila na huwag makipag-usap kay friendo, kung hindi ay mamamatay sila. Kinabukasan, sa wakas ay nakalabas na sa kulungan ang mga teenager, at pinayagang makauwi. Ang eksena ay pinutol kay Matt, na nag-eehersisyo sa kanyang tahanan. Bigla niyang nakita ang isang Baypen music box sa malapit, ngunit sa tingin niya ay ginugulo siya ng kanyang mga kaibigan. At itinapon ito sa basurahan. Habang nagsisimulang magbuhat ng timbang si Matt, biglang sumulpot si friendo nang wala saan, at tumanggi na ibaba ni Matt ang barbell. Ang psycho ay nag-slide ng isang matalim na handsaw papunta sa barbell. At itinulak niya ito sa kanyang lalamunan, brutal na tinapos ang kanyang buhay. Kinagabihan, nakatanggap si Queen ng text mula kay Cole, na nag-imbita sa kanya na tumambay sa isang party. Tahimik siyang bumababa, at napansin niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ama, kaya sinamantala niya ang pagkakataong lumabas. Sumakay si Queen sa isang kotse kasama si Cole, na nagregalo sa kanya ng parehong Baypen music box. Sinimulan niya itong laruin nang hindi nila inaasahang makita si Rost, na nanghuhuli ng USA. Si Cole ay nakipagpalitan ng maikli at awkward na pag-uusap sa kanya bago sila umalis. Pagkatapos, dumating sina Cole at Queen sa isang kamalig, kung saan ang isang malaking party ay puspusan. Nakilala nila sina Janet at Ronnie, na nagtataka kung nasaan ang impyerno na sina Tucker at Matt. Hinala nila ang dalawa ay nagpaplano ng ilang malaking kalokohan, at binabalaan ang lahat na manatiling alerto. Pagkatapos ng isang maikling buhay na sayaw, pumunta sina Cole at Queen sa isang malapit na shed upang makipag-ugnay. Ngunit hindi interesado si Cole sa ilang kadahilanan, kaya parang tulala si Queen at umalis. Sa labas, nilapitan nina Janet at Ronnie si Queen at ibinalita sa kanya na tinatanggihan ni Cole ang lahat. Ilang sandali pa, biglang sumigaw ang isang batang babae sa kalapit na cornfield at sumigaw. Inihayag ang isang palasong malalim na nakabaon sa kanyang likod. Ipinapalagay ng mga babae na isa lamang itong kalokohan at maingat na kumilos upang tingnan siya. Biglang may naghagis ng masthead kay Janet, at nang tanggalin nila ang maskara. Nakakaloka pala si Matt. Mukhang natakot si Queen, ngunit iginiit pa rin ni Janet na ang lahat ay walang iba kundi isang kalokohan. Gayunpaman, sinuri ni Queen ang mga gumuhong palso ng mga batang babae at napagtanto na siya ay tunay na patay. Nagpapadala ng alon ng gulat sa grupo. Noon lang, lumabas si Friendo mula sa Maysan, at ginawa ito.
Nagkagulo habang nagsisigawan ang mga estudyante at nagkukulong sa kamalig. Ang tatlo ay walang humpay na hinahabol ni Frendo, na patuloy na nagpapaputok ng mga palaso na mapanganib malapit sa kanila. Sa kabutihang palad, dumating si Ross sa tamang oras, at pinasabog ang killer gamit ang kanyang shotgun na ikinamatay niya. Isinasaalang-alang ng grupo na tumawag sa 911, ngunit walang signal sa lugar. Sinisikap ng mga natakot na kabataan na tanggalin ang maskara upang makita kung sino ang nasa ilalim nito. Ngunit nadudurog ang kanilang mga puso. Nang lumabas ang maraming Frendo mula sa Maysan, bawat isa ay armado ng iba't ibang armas. Nilapitan sila ng mga pumatay para umatake, kaya mabilis na binaril ni Rost ang isa sa kanila at pinasabog. Magkahiwalay ang kamay niya. Kasabay nito, ang isa pang Frendo ay agresibong sumugod kay Queen, ngunit biglang sumulpot si Cole at natumba siya ng mabigat na bakal. Ang grupo ay desperadong tumakas habang hinahabol sila ng isang pulutong ng mga baliw na Frendo sa kamalig. Samantala, napagtanto ng ama ni Queen na umalis siya ng bahay nang walang pahintulot, na labis na ikinagalit niya. Sa ibang lugar, nagkukulong ang grupo ni Cole sa isang maliit na shed, habang nagsisimula ang mga Frendo sa labas. Kumakatok sa pinto at tumatawa na parang baliw. Ang isa sa kanila ay halos masira ang kahoy. Pader, kaya agad na ginamit ni Rost ang dalawa sa kanyang huling 3 bala para patayin siya. Saway ng isang galit na Cole sa kanya para sa pag-aaksaya ng mga bala, ngunit hindi inaasahang inakusahan siya ni Rost na inabandona siya. Dito, nabigla ang mga babae nang mapagtanto na ang dalawang batang ito ay talagang magkasintahang bakla. Pagkatapos ay napansin ng grupo ang isang imburnal kung saan maaari silang makatakas, at iminumungkahi ni Ross na gamitin ang mga galon ng panggatong para makaabala sa mga Frendo. Sa ibang lugar, hinahanap ni Glenn ang kanyang anak sa buong bayan. At kapag dumaan siya sa kanyang clinic, napansin niya ang mga palatandaan ng isang break-in. Nagmamadali siyang pumasok nang biglang may lumitaw na Frendo malamig na pagpindot ng kutsilyo sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay inutusan niya ang doktor na gamutin ang kanyang kaibigan, na malubhang nasugatan. Ang isang nalilitong Glenn ay nagtanong kung ano ang nangyayari, ngunit ang Frendo ay nagbanta na papatayin ang kanyang anak na babae kung siya hindi agad sumunod. Pagbalik sa shed, ilang Frendo ang malapit nang pumasok. Kaya nanatili si Rost sa likod ng isang set ng apoy habang ang iba ay tuluyang nakapasok sa imburnal. Hindi nagtagal ay nakapasok ang mga payaso, ngunit tinamaan sila ng isang malaking pagsabog na dulot ng gasolina. Habang ang mga bagets ay ligtas na nakarating sa labas. Kapag hindi pa rin nagpapakita si Rost, isang nag-aalalang karbon ang gustong bumalik para sa kanya, ngunit iminumungkahi ng mga batang babae na pumunta sa isang mag-asawang nagngangalang Tillerson bahay. Pagkatapos ay dumaan sila sa bukirin ng mais, at dumating sa pangunahing kalsada, kung saan may nakita silang sasakyan na paparating, at ito pala ay si Sheriff Don. Galit na galit ang sheriff nang makita ang mga dagwang teenager na may baril, at agad na inaresto ang karbon. Sinubukan ng grupo na ipaliwanag na inatake sila ng mga clown, ngunit hindi sila pinaniniwalaan ng sheriff. Pagkatapos ay nagmamaneho siya na may dalang karbon habang hindi pinapansin ang desperadong pulis ng mga babae, at iniwan silang stranded, nag-iisa sa mapanganib na lugar. Nang walang ibang pagpipilian, ang mga batang babae ay nagsimulang dumaan muli sa taniman ng mais, upang pumunta sa Tillersons, ngunit sa kanilang takot, hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isa pang Frendo, na nagsimulang humabol sa kanila gamit ang isang chainsaw. Ang mga batang babae ay tumatakbo ng galit, ngunit sa isang punto, si Ronnie ay nahuli, at ang payaso ay nagtutulak ng chainsaw sa kanyang katawan. Nakakatakot sina Queen at Janet, ngunit sinasamantala nila ang pagkakataong ito upang tumakas mula roon. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa tahanan ng Tillerson, kung saan nakita nila ang isang walang buhay na payaso na nakadapa, ang sala. Pagkatapos ay nakahanap ng telepono ang mga babae. Ngunit hindi nila matawagan ang sinuman dahil hindi nila alam kung paano, para gumamit ng rotary phone. Hindi nagtagal, lumubog ang kanilang mga puso nang makita nila ang isang bulletin board na puno ng kanilang mga larawan, at lumang mga clipping ng pahayagan tungkol sa mga brutal na pagpatay sa mga kabataan sa lugar sa paglipas ng mga taon. Nakahanap din sila ng isang Baypen music box na nakalagay sa isang mesa, at napagtanto nila na ito ay isang bitag. Nagmamadaling bumaba ang mga natakot na babae.
Sa ibang lugar, dinidiskonekta ni Glenn ang mga cardiac detector sa katawan ng nasugatan na lalaki at pagkatapos ay nagkunwaring, para magpanik. Galit niyang inutusan ng isa pang friendo na hawakan ang defibrillator upang matulungan ang kanyang kaibigan. Ibinaba ng huli ang kanyang kutsilyo, nag-udyok kay Glenn na agad itong kunin at brutal na sinaksak ang friendos, leeg. Matapos mamatay ang lalaki, kinuha ni Glenn ang kanyang walkie-talkie at narinig na may nag-utos sa babae. Dapat dalhin sa pabrika ng Bay Pen. Samantala, sumakay si Quinn sa isang kotse at sinubukang umalis, pero hindi siya marunong magmaneho dahil stick shift ito. Ang masaklap pa, biglang may grupo ng mga friendo. Lumitaw at dinukot siya, pinutol ang anumang pagkakataong makatakas. Makalipas ang ilang oras, nagkamalay si Quinn. At natagpuan ang sarili sa abandonadong pabrika ng corn syrup na napapalibutan ng maraming friendo. Tinanong niya kung sino sila. Kaya sinimulan nilang tanggalin ang kanilang mga maskara isa-isa, at sa kanyang pagkabigla. Ito pala ay maraming taong bayan, kabilang si Sheriff Don, ang may-ari ng kainan, ang waitress, at ang kanyang guro, si G. Vern. Ang mas nakakaloka ay nang lumitaw ang kanilang pinuno, kung sino pala. Walang iba kundi ang mayor na si Arthur. Susunod, ipinaliwanag ni Arthur kay Quinn na ito ay matagal na tradisyon sa bayan noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang mga taong bayan ay nagbibihis bilang friendo, at target ang mga teenager sa komunidad na pinaniniwalaan nilang sumisira sa kanilang reputasyon. Tulad ng mga bata na pumupunta sa Cam-A-League para mag-party at uminom. Pagkasabi nito, hinawi ni Arthur ang kurtina, naglalantad ng uling na nakatali sa kanyang leeg na nakasabit sa kisame. Ang isang natakot na Quinn ay nagtataka kung paano si Arthur maaaring gawin ito sa kanyang sariling anak. Ngunit malamig na ibinunyag ng alkalde na dapat niyang i-zone ang bata. Sinisisi niya ang uling para sa kapaspalad na pagkamatay ng kanyang kapatid na babae habang nalunod ito sa kanyang relo. Kasunod nito, itinaas ni Sheriff Don ang kanyang baril para barilin si Quinn, ngunit biglang nag-ambala ng si Glenn. Bumangga sa kanyang sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan, ang isa sa mga ulo ng friendo ay dinurog ng cinder block. Habang ang waitress ay nakasabit sa isang tubo. Sumugod si Glenn para tulungan ng karbon, ngunit bigla siyang binaril ng sheriff dahilan para bumagsak siya sa lupa. Isang gulat na si Quinn ang nagkulong sa isa sa mga silid, kung saan nakahanap siya ng ilang kasuotan ng friendo. Hindi nagtagal ay pumasok si Sheriff Don at nagpupumilit na hanapin siya sa ilang mga mannequin. Siya ay nagpaputok ng walang taros sa isa sa kanila. Tulad ng paghawak ni Quinn ng isang udyok ng baka at itinulak ito sa kanyang lalamunan na nagtatapos sa kanyang miserableng buhay. Samantala, ang karbon ay tiyak na sinusuportahan laban sa sasakyan ni Glenn. Tinanong niya ang kanyang ama kung inayos niya ang sunog sa pabrika upang mangolekta ng insurance. Pera, dahil ang negosyo ay nabigo. Masiglang inamin ito ni Arthur, at saka mabilis na umalis sa kotse ni Glenn, nag-iiwan ng karbon na nakasabit kanyang leeg. Nang makita ito, isang nasugatan na Glenn ang sumugod sa kanya. Ngunit hindi na makatagal. Sa kabutihang palad, hindi inaasahang dumating si Rust at ginamit ang kanyang shotgun sa paghiwa. Ang lubad at libreng karbon. Sa sandaling ito, dumating din si Quinn, at mabilis na sumakay sa kotse ni Glenn ang apat na nakaligtas. Dahil stick shift na naman ito, Glenn ginagabayan ang kanyang anak kung paano magmaneho. Malapit na silang mapahinto ng huling friendo, Mr. Vern, nakatayo mismo sa kanilang landas na may chainsaw. Ngunit nagpasya silang tapos na silang tumakbo. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa isang taon mamaya, kung saan naghahanda si Quinn na umalis para sa kolehiyo, habang si Glenn ay mabangis mga kampanya upang maging alkalde ng Kettle Springs. Dumating ang kalawang at karbon upang makita siya, at ibigay isang baton para sa proteksyon sa bagong lugar. Habang nagmamaneho si Quinn sakay ng kanyang sasakyan, hindi inaasahang dumating siya sa isang Bay Pen music box na nagpapahiwatig na ang bangungot ay maaaring hindi pa tapos, ngunit hinahagis na lang niya ito sa labas ng bintana, at dito nagtatapos ang pelikula. Magkita ulit tayo sa susunod na video.